Sa pong mapagpalang hapong muli sa ating lahat at ako po'y nagpapasalamat sa muling pagkakataon na makasama ko po kayo at mapabilang po sa maging bahagi po ng ating daily live streaming, SCB daily live streaming. Salamat din po sa ating mentor na si Pastor Wilbert Gutierrez na nagbigay ng platform na makapagturo sa inyong lahat at gayon din naman po sa kanyang pamilya na napaka very supportive po, lalo na po kay Pastor Asmin. Salamat din po kay Pastor Archie na punong abala sa pag-aasikaso sa technical system po natin. At ako po ay nagpapasalamat at talaga grabe yung kanyang effort para ayusin yung mga videos na ating sinesend sa ating daily live streaming. At ako bilang lingkod ng Diyos na hindi ko pa masyadong alam kung paano asikasuhin, ako yung lubos na umahanga sa ginagawa ni Pastor Archie kasama ng kanyang asawa. Kaya salamat po sa inyo. Salamat din po sa mga kuya ng SCB na sumusuporta rin po at sa mga membro at sa mga pastors na araw-araw na nakikinig ng daily live streaming. So ang pinag-uusapan po natin ay Breakthrough Believers. So bahagi po ng pinag-uusapan natin ay ang karanasan ng mga apostol. But before we are going to continue our message today, so samahan niyo po ako na tayo po ay manalangin. May isang panalangin. Amang Banal, maraming po salamat sa mensahe na iyong ipapahayag muli sa amin, karugtong po ng aming pinag-aaralan patungkol sa Breakthrough Believers. At naniniwala po kami, Panginoon, na ang salita mo ay katulad ng isang tabak, Panginoon, na magkabilay talim, Panginoon, ito'y tumatagos mag-isa kay buturan ng aming mga puso. Ama, salamat po, Panginoon, dahil alam po namin ang bawat salita na aming mapapakinggan ay magdadirect at magbibigay sa amin ng instruction paano namin lakaran at paano kami magtagumpay sa buhay namin. Buhay pananampalataya. Kaya mamalayan po salamat at palayan po ang bawat isa na makapakikinig ng salita mo. Pagpalayan mo rin, Panginoon. Hindi lang po, Panginoon, ang mga tribo ng SCB, kundi lahat, Ama, ng makakapakinig ng aming daily live streaming sa YouTube at saka sa Facebook, Lord God. Salamat po at pagpalain mo po ang bawat makapakinig at magkaroon po ng panibagong inspirasyon o pagtuturo na kanilang mapapakinggan. Salamat po sa iyo po at ang papuri. Pasalamat kita kalikwalatian. Bless everyone, bless us, sa iyo at ang papuri of God. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Muli po ay dumako po tayo sa ating pag-aaralan. So pinag-usapan po natin yung karanasan ng mga apostol, na nakita po natin yung kanilang naranasan doon sa Acts chapter 11, na kung saan sila po ay dumanas ng intense persecution at great famine and intense pressure. Pero in despite of that, hindi po sila nagpatinag. Sila po ay nagpatuloy na naglingkod sa Panginoon sapagkat pinakita nila sa kalagitnaan ng matinding pressure ay pinakita nila that they are not chocolate soldiers. At isa pa sa pagpapatunay na sila ay nagpakita at nagpahiwatig din that they are a new breed in the likes of Daniel. So makikita po natin na talagang dumaan sila sa matinding pagsubok, dumaan sila sa matinding testing. Para saan? To become more accurate in serving God. Kaya naging accurate sila. Sa kanilang ginawa, naging more accurate sila to become more accurate in serving the king's court, kung saan ay tinraining sila para pagdating sa service nila sa hari ay accurate sila sa bawat utos ng hari. But in realidad, sa buhay ng mga kanilang bilang mananampalataya ay naging bahagi yung training na to para maging more accurate sila in serving God. Ngayon, ano pa? To become more strong and effective leader. Sila ay naging matatag at naging epektibong leader. Bakit? Kasi sa kanilang training, maraming mga pagtutuwid at pag-rebuke at pag-direct na kanilang napakinggan. So sa parang yon, sila ay mas higit na naging epektibo at mas naging matatag sila dahil nakita nila na bahagi pala sa paghubog na yon ang gawin silang malakas, gawin silang epektibo na manggagawa. Ano pa? To become more trustworthy than before, na maging mabuti silang katiwala, na kung saan yung pagiging mabuti ng katiwala ay in all aspect ng buhay ay you can able to bring
God's government wherever you are. Kung ikaw ay nasa business, you can bring righteousness. Sa business, hindi mo pag-interesan yung maliit na bagay. Kung ikaw ay naman nasa school, you can bring righteousness sa school na pinag-aaralan mo. Kung ikaw ay estudyante, dadalhin mo yung righteousness na hindi ka nangungopya. Kung ikaw naman teacher, magtatrabaho ka ng tama bilang teacher kahit na modular o online na pagtuturo ay hindi mo sasayangin yung oras ng panahon na ikaw ay binabayaran ng gobyerno o binabayaran ng kumpanya para magturo. At hindi mo pagnanakawan ang bawat tinatrabahuan mo. Dahil bakit? Yung gobyerno ng Diyos ang dinadala mo. Kung ikaw naman ay nasa trabahong circular, ay magtatrabaho ka ng tama, no? At hindi ka papasok ng late at uuwi din ng maaga. Ganyan din naman kung ikaw naman ay nasa loob ng bahay, nandiyan ang nanay at tatay mo, may mata o wala, kikilos ka at tatrabaho ka ng tama. At hindi ka magiging pasaway. Hindi lang sa loob ng church ka masipag, kundi kahit saan kang lugar ay makakakilos at makakagalaw at makakagawa ng tama, nang walang tumitingin at walang nagsusupervise sa iyo. So, pagdating naman sa pagbibigay, dito po tayo masyadong pinagtutunan talaga natin ito ng pansin. May pandemic man o wala, may church man o wala, dumadalo ka man o hindi, kung ikaw ay talagang mabuting katiwala, ibibigay mo yung para sa Diyos. Hindi pwedeng katwiran o maging rason ang pandemic para hindi ka makapagbigay. Hindi rin pwedeng katwiran ang kawalan ng kinikita. Ako po hindi po ko naniniwala na sa loob ng isang linggo ay hindi ka pinagpala ng Diyos. So, hindi po natin pwedeng maging rason na kahit pa paano may ayuda ka natatanggap. So, sa ayuda mo yan, magkano ang binibigay mo? Sapat ba yung binibigay mo sa Panginoon at plus yung sacrificial offering mo na talagang kinakailangan mong magsakripisyo dahil dito mo makikita yung standard ng pananampalataya mo kung ikaw ay nagbibigay ng mayroon ng kirot, no? Kung mayroon ng kirot sa puso mo. Na para bang iniisip mo na sayang ito pero dahil kailangan ibibigay mo. So, yun po yung tamang pagbibigay. So, ngayon kung ikaw ay mapagkakatiwalaan pagdating sa bagay na yan, ay isang bahagi ng paghubog na Lord ang magbigay ka ng tama na hindi mo pagnanakawan ang Diyos, no? So, yan po yung to become more trustworthy than before. Ano pa? To have buoyancy in the spirit. Magkaroon ka ng buoyancy in the spirit, no? So, nakita po natin, pinakita ko po sa inyo kamakailan, katulad po ng barko na kahit napakalaki, pero lumulutang, hindi po lumulubog. Ikumpara po natin sa piso, napakaliit. Pero bakit napakaliit? Pagka binitawan mo sa tubig, lulubog. So ano po ang nag-control? Yun po ay yung tinatawag po natin law of buoyancy. So sa law of buoyancy, na kahit anong bigat ng barko, nananatiling nakalutang. So sa buhay ng tao, kahit napakaraming mga tao ngayon na marami mabibigat na pinagdadaanan. Lalo ngayon, pandemic. No? Lalo ngayon, may pandemya tayong pinagdadaanan. So, yung iba ay nawala ng trabaho, yung mga negosyante, nagsara ang mga business, at ang ibang mga pastor, ako po yung nalulungkot kamakailan, tulad niya po na napatato ko sa iyo kamakailan, may mga pastor po sa Cavite, nung ako po bumisita sa Cavite, na talagang nakakalungkot ay ipinagpalit na nila yung kanilang pagpapastor sa pagka-tricycle driver, pinagpalit na nila ang kanilang pagpapastor sa pagko-construction, sa iba pang mga trabaho na kung saan ay capable sila. Ngayon, ang nakakalungkot lang kasi dahil ng after sa pandemic na kanilang pinagdadaanan, no, sa kanilang pinagdaanan ay halos parang negosyo rin na nag-collapse ang kanilang mga ministeryo. But tulad nga po na sinabi ko po sa inyo, that kung tayo po ay mayroong spirit of buoyancy, anumang bigat ng ating pinagdadama, natili tayong nakalutang sa presensya ng Diyos. Kung katulad ng barko, kahit anong bigat ng kanyang dinadala, nakalutang lang siya sapagkat napakaraming bukod sa kanyang bigat na kanyang daladala, ay mabigat din yung kanyang mga nakasakay sa kanya, nakaatang sa kanya, yung mga burden, no? At napakarami pong bitbit na mabibigat. Pero sa kabila ng lahat na yun, tuloy pa rin yung kanyang journey. At habang siya nagjo-journey, meron siyang mga stasyon na inihintuan na nagbababasa ng kanyang kargamento. At sa bawat pagbaba ng kargamento niya, gumagaang ang kanyang pakaramdam. At tuloy pa rin ang kanyang journey, may stasyon na naman siya mahihintuan, magbababa naman siya ang kargamento, gagaang lalo ang kanyang pakaramdam. Hanggang sa marating niya kanyang destinasyon, na inilaan para sa kanya ay magaang ang pakaramdam niya na walang bigat na siyang nararamdaman.
Kaya nga, yun po ang kailangan po natin, maging katulad po tayo ng barko, na kahit anong bigat na pinagdadaanan natin sa buhay, manatili po tayong nakalutang sa presensya ng Diyos at nagpapatuloy sa ating journey. Dahil hindi naman po talaga magtatagal ang taong pagsubok. Ang pagsubok po ay, ang testing po ng Lord sa atin ay itinetest lang ng Lord kung hanggang saan tayo mga hawak sa ating pananampalataya, pero hindi po nangangahulugan po yan na mag-i-stay po sa atin yan. Dadaan lang po yan, no? Hindi po yan mag-i-stay. Huwag nyo lang po masyadong babaran ang problema kasi the more nyo binabaran ng hamon ng buhay at in-entertain, the more po lalong tatagal at bibigat. Sa papanong paraan, kapag po kayo ay masyadong reklamador sa nararanasan nyo. Instead na magpasalamat sa Lord dahil kayo nakakaranas ng ganyan, ibig sabihin, meron pong inaayos ang Diyos sa buhay nyo at meron pong magandang inihahanda ang Diyos sa buhay natin. Kaya, sa ibig sabihin po niyan ay meron pong malaking blessing po na darating, kaya po meron pong pagsubok. Pero hindi po yan magtatagal. Ano po? Kaya magalak po tayo. Instead po na magreklamo, ay maging grateful po tayo sa naman nangyayari sa buhay natin. Ano pa po? Bola. Katulad ng bola, kahit anong ilang beses pong ibagsak at bumagsak, babalik at babalik sa kamay ng may-ari. At sino po ba ang may-ari ng buhay natin? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung tayo man ay bumagsak ng ilang beses, bago tayong magpakalunod po sa pagkabagsak. At patuloy po tayong magpakatatag, no? Magpakatibay. Ano man kalagayan, ano man sitwasyon, ay bigyan po natin ng panahon ang Diyos para sa buhay natin, para dumanas man tayo ng pagkadapa, ngunit tayong babangon, ngunit tayong tatayo. So, yun po yung mga napag-usapan po natin. Ngayon po, sumunod po na natin na pag-usapan, ano ba yung attitude, no, ng mga breakthrough believers. Pero before that, balikan po din po natin isang pong halimbawa na binigay ko po sa inyo, yung agila. The rebirth of an eagle. The rebirth of an eagle ay, ang kanyang edad ay tumatagal ng 30. Pero depends upon their decision, ay pwede humaba up to 70 yung kanyang edad. Ngayon, dadaan siya sa tinatawag na valley of decision. At sa pagdaan niya sa valley of decision, meron sa pagdidesisyonan. Ano yung kanyang pagdidesisyonan? Mag-a-undergo ba siya sa process of changing o hindi na lang? Tatanggapin niya ng sarili niya na ang gando na lang ang buhay niya. So, kapag tumagal siya sa valley of decision at nag-isip siya na kailangan niyang mag-undergo sa process of changing, ay dadaan na naman din po siya sa the process of training and testing. So parang ngayon, para mapatunayan na talagang umokay na siya, so pagdadaanan niya ito. So yun po yung mga karanasan to ng isang dapat na mangyari sa isang breakthrough believers, na kinakailangan dumaan siya sa process of sa tinatawag nating valley of decision. Mag-decision ka, tutuloy ka ba o hindi? Bakit titigil ka na lang? O tatanggapin mo na lang sa sarili mo na hanggang doon na lang yung inyong ministeryo sa Panginoon o pagsunod sa Lord. O magsesettle ka na lang sa isang bagay. Pangalawa, kung ikaw ay mag-undergo sa process of changing, kaya mo ba? Are you willing? Are you willing to take the risk? Are you willing to pay the price? At kung kinakailangan meron kang isa lang alam, ay kinakailangan gawin mo ito para sa process of changing. Gayun din naman sa training and testing, kinakailangan mo rin undergo. Kung hindi ka nakapasa sa process of changing, paano ka makapapasa sa testing and training? So, kailangan natin pagdaanan yan. So, yan po yung ating napag-usapan. Ngayon po, pag-uusapan po natin, kaya pinag-usapan din po pala natin yung attitude of breakthrough believers. So, attitude of breakthrough believers, they made up their mind, no? Na buo na sa kanilang isipan na hindi ma-defile. Kay Daniel, hindi ma-defile ng mga King's Choice food po, na kung saan ay talaga namang napakasarap, napakaganda sa mata paningin, napakasarap sa paningin, sa pakiramdam. Pero hindi po yun ang pinili ni Daniel, bagkus mas pinili pa niya ang kumain ng gulay at uminom na lamang ng tubig instead na wine, no? Ngayon, kung tinanggap nila ito, maaaring siguro maging healthy sila, pero hindi kasing healthy nang kumakain ng gulay at umiinom ng natural na tubig. So kaya nung pinagkumpara sila ng Chaldeans at saka ng mga Israelita, as may napatunayan nila na mas maganda ang naging resulta ng pagkain ng gulay sa pagkain ng
hari. So ano pong ibig sabihin dito? Huwag po tayong magpadala sa tukso ng laman, huwag po tayong magpadala sa tukso ng mundo, huwag po tayong magpadala sa tukso ng sitwasyon. Magpakatatag po tayo at magpatuloy. Kailangan buo sa isipan natin gawin ang righteousness, nalakaran ng righteousness para patuloy tayong makaranas ng pagsama ng ating Panginoon. Ano pa? Si Noah, even if it's illogical, nagpatuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Sa mga naman ba nakakita, maggagawa ng arko sa ibabaw ng bundok. Pero yun pala, ang purpose pala, dahil nandun lahat ng mga pangangailangan. Ang kahoy, panali, lahat, pati yung mga kailangan niya, nandun lahat. So hindi na po iyon nagiging mabigat para kay Noah ang gawin yung arko. Bagamat illogical, pero tinrabaho niya. At isa pang kagandahan dito, naguguluhan man siya sa kanyang kalagayan, hindi niya hinayaan na yung kaguluhan sa kanyang isipan ang magmaneobra sa kanya para manatili na lang sa isang ginagawa. Kundi, bagamat naguguluhan siya, ipinagpatuloy niya kanyang ginagawa, at the same time, nangangaral siya ng righteousness. Pag siya ay may pagkakataon, pag-uwi niya, o kaya bago siya pumunta sa bundok para maggumawa ng arko, ipinapangaral niya yung kabutihan ng Panginoon, ang kaligtasan ng Panginoon. Yung nga lang, dahil sa hindi pa ho nga nakakaranas ang mga tao ng matinding pagbaha at pag-ulan, ay ang mga tao hindi po naniwala sa kanya. Kaya po, yun po yung naging dahilan kung bakit to yung kanyang kalagayan, no? Yung kanyang kalagayan ay mas inuna ng Diyos na iligtas ang kanyang pamilya at siya, dahil siya lang po ang tanging naniwala doon sa mga turo sa mga mensahe na kanyang napakinggan mula sa Panginoon, na gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yun po yung napakagandang bagay, no? Kahit illogical, tinrabaho ni Noah yung kanyang assignment accurately. Ano pa? Hindi lang po si Noah, kay Job. Ano po? Yung buhay po ni Abraham po, buhay ni Abraham, no? Nabuo na rin sa isipan niya, ni-offer si Isaac, even though na si Isaac ang tanging nag-iisang anak na may kalakip na pangako, na ang gagawing sindami ng buhangin sa karagatan, ang kanyang lipi, sindami ng dami ng bituin sa langit, yung magiging lahi niya. So, ibig sabihin, doon lang sa buhay ni Isaac, medyo talagang yung pangakong yun ay, kung iisipin mo, pwede mong questionin ng Lord. Lord, bakit? Anong dahilan? Ano bang bakit kailangan mangyari na yung pangako mo na gagawin mo sindami ng buhangin sa karagatan at sindami ng bituin sa langit ang aking lahi, bakit kukunin mo si Isaac? Pero despite of that, hindi po nagreklamo si Abraham. And even si Isaac, nung siya ay tinatalian na, hindi man lang siya nagbumiglas. Kaya dalawang naka-breakthrough dito. Dalawang karakter na naka-breakthrough dito, Abraham and Isaac. Imagine that. Si Isaac nung tinatalian, at the age of 17 years old, according to the Bible scholar, malakas, matipuno, at saka maskulado si Isaac compare kay Abraham. Si Abraham, although maskulado, pero dahil sa edad niya, na siya ay nasa 100 years old na, hindi nakakayanin ni Abraham yung lakas ng isang bata na katulad ni Isaac. Kaya kung magpupumiglas si Isaac at sasabihin niya kay Abraham, bakit mo ako tinatalian? Bakit mo ko iaali? Akala ko ba God will provide? Akala ko ba ipoprovide ng Lord yung i-offer na tupa para nung nandun nag-usap tayo sa baba? Ang sabi mo, God will provide, siya ang magpapadala ng mga tupa na i-offer natin. Bakit ako tinatalian mo? Pwede siya magpumiglas, pwede siya magkawala, pero despite of that, nagsawalang kibo si Isaac nang kahit nang binuhat siya at inihiga doon sa bulungbon ng mga kahoy para i-offer sa Panginoon. Hindi man lang siya nag-react. Lalong digit kung makikita mo yung patalim na itatarak sa iyo. Siguro, sa katulad ni Isaac, pumikit na lang ang mata niya, ipinikit na lang niya ang mata niya, pinabayaan niya na lang na hintayin na sumayad yung pinakadulo ng patalim sa katawan niya. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi inalaw ng Panginoon na mangyari yun dahil may pangako nga ang Panginoon. Pinatunayan lang ng Panginoon na siya ay tapat sa kanyang pangako sa paraan na kung saan na instead na may offer si Isaac, nagpadala ang Panginoon ng ram para dun sa kapalit ni Isaac. Ang nakakatuwa lang na nangyari sa buhay ni Isaac, nakabreak to si Isaac sa pagsunod niya sa tatay niya. Hindi niya inayaan
na umagainst siya sa tatay niya, even to the point of death. Imagine, even to the point of death. Buhay na yan eh. Pwede na siya kumawala eh. Ang ating instinct kapag meron sa sitwasyon, lalo po pagka sa sunog, pagka may nangyayaring sunog, di ba yung instinct po natin, hindi po natin natatansya yung sarili natin, kaya nabubuhat natin yung pinakamabigat na bagay, katulad halimbawa ng rep. Ang hirap ilabas sa bahay, pero pag may sunog, hanggang mo lang na ilalabas. Ganoon din kay Isaac. Kasi ganoon ba naman niya, edad niya na 17 years old, maskulado pa siya, makisig, at talagang matipo na yung kanyang katawan. Ano ba naman, pigtasin niya yung tali ng tatay niya na hindi naman ganun kahigpit na tulad ng singhigpit ng tali ng kabataan pa ni Abraham. Eh, sa edad ni Abraham, magaang na sa kanya ang pumiglas. Pero hindi niya hinayaan na yung kanyang kalagayan, na bagaman sa edad niyang yon ay nahinayaan niya na yung sarili niya ay magkumawala. Bagkus hinayaan niya yung sarili niya na tanggapin ang katotohanan na maaring inalaw ng Lord na mabuhay siya para i-offer talaga sa Kanya. I-offer sa Panginoon. Kaya lang hindi pinayagan ng Panginoon dahil naniwala si Abraham na magpapadala ang Diyos sa kabila ng lahat na gano'n ang kalagayan. Pero nakakatuwa lang, si Abraham din naka-breakthrough sa kanyang testing, yung kanyang pananampalataya, na kung saan yung kanyang pinaka-nag-iisang anak na may kalakip na pangako ay na-i-offer niya sa Lord. No? Handa siyang i-offer sa Lord. Pinatunayan niya. So, yun po yung nakagandahan po, no? Na karanasan na nangyari. Kaya naka-breakthrough si Abraham, at hindi lang si Abraham, maging si Isaac ay naka-breakthrough sa pagsunod niya sa tatay niya. Ano pa? Buhay ni Job. Di ba? Sa buhay po ni Job, nakita po naman natin kung paano ang karanasan ni Job. So, nakita po natin ano ba yung naging karanasan ni Job. Kayo po, ako po ay ini-imagine ko po yung kalagayan ng isang marangyang tao. Isang magandang influencer sa kanilang community ay makitang naghirap. At hindi lang basta naghirap, namatayan ng mga anak, naubusan ng mga ari-arian, at nagkasakit pa. At yung nag-iisang asawa na dapat supportive sa kanya, na dapat nagko-comfort sa kanya, na dapat inaalalayan siya, ay narinig niya pa ng salitang, sumpain mo na ang asawa mo nang mamatay ka na. Gaano kasakit po yun? Matatanggap mo yung kahihiyan sa pamilya mo, sa kahihiyan na nangyari sa iyo, sa paligid mo ng mga tao, na yung mga tao nagsasabi, dating mayaman, ngayon, ayan na, siguro may ginagawang kasalanan yan, masama siguro ang tao yan, kaya siguro yumaman yan dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan. Matatanggap pa yun eh, kaya pang tanggapin yun eh. Matatanggap pa yung namatay yung mga hayop, mga alaga niyang hayop, bagamat yung anak niya masakit din kahit paano, medyo may sakit din yun na namatay. Matatanggap niya lahat yun. Pero ang pinakamasakit to sa lahat, yung nag-iisang supporter mo, which is yung asawa, sasabihin sa iyo, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Imagine that. Gaano kasakit po yun? Gaano po kasakit yun? Na ini-expect mong kakampi mo, pero hindi mo pala magiging kakampi pagdating ng oras na pangangailangan. Kaya, yung karanasan po ni Job, yung karanasan po ni Job, even kung saan ay yung kanyang karanasan, yung severe trials and difficulties, pero because of doon sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, nakuha niya pang sambahin ng Diyos. Nakuha niya pang i-worship ang Panginoon sa kabila ng karanasan. Sabi niya, through all this, Job did not sin, nor did he blame God. Imagine that. Hindi siya nagkasala, na hindi niya man lang sinisi ang Panginoon. Panginoon, bakit ako nagkaganito? Wala naman akong ginawang masama. Bagkus ano sabi niya? He said, naked I came from other's womb, and naked I shall return. There the Lord gives, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Imagine that. Imagine. Despite of that severe trials and severe yung kanyang karanasan na nangyari. Pero ano sabi niya? Blessed be the name of the Lord. Imagine. Nakuha niya pang magpuri at sumamba sa Panginoon.
tayo, konting pagsubok lang, sasabihin natin sa pastor natin, Pastor, ayusin ko muna yung sarili ko, ako ay hindi muna aatin dahil meron po akong pinagdadaanan ngayon, ayusin ko muna yung sarili ko. No, hindi dapat maging lisensya yan. Dapat, the more kami pinagdadaanan, the more ka lumapit sa Diyos. The more kami nararasang problema, pagsubok sa buhay, the more mo ilapit ang buhay mo sa Diyos. Dahil walang ibang solusyon sa problema mo, kundi ang Panginoon. Walang ibang solusyon sa hamon ng buhay, kundi harapin. Kaya, kapatid, mga anak, o mga tribo ko sa pananampalataya, kapatid, sa oras nito, kung napapakinggan mo minsan ito, hindi dapat maging dahilan ang pandemya o ang panibagong lockdown na ating naranasan niya para tumigil tayo sa paglilingkuran sa Diyos. Dapat ito ang maging hamon ng buhay, magpatuloy tayo sa pinagagawa ng ating Panginoon. Ito pa, Jesus Christ, buo na sa kanyang isipan na alam niya sa sarili niya na siya yung buhay niya ay voluntarily niyang ibibigay para sa kalupaan o sa mga tao. Nakalaan na ang buhay niya para iligtas ang mga tao. Tinanggap niya ang sarili niya na kung saan ay iaalay upang mamatay sa krus para sa kaligtasan ng marami. Ano pa? He made up his mind to do the will of the Father. Matthew 26-39, sabi sa Gethsemane, siya'y nananalangin. No po? Nabuo na sa kanyang isipan na kung saan siya ay gawin ang kalooban ng Diyos. Bagamat umiral yung pagiging 100% tao niya. Bilang tao, sino ba naman ang may gustong mamatay? Kahit ako nasa posisyon kong ito, na ako'y nakapagtuturo ng salita ng Diyos, may mga certain part ng aking mga desisyon o isipan na ayaw ko pang mamatay. Pero dito kay Jesus, alam niya na itong gabi ito mamamatay siya. Alam niya itong gabi ito na siya'y makauhulihin at siya'y ito-torture at ipapahiyain sa maraming tao. Pero buo na sa kanyang isipang gawin ang kalooban ng Diyos kahit na sa kalagayan na siya ay mailagay sa isang kalalagayan na siya'y mapahiya, masaktan o hamunin ang kanyang pagiging Diyos. Pero hindi niya hinayaan na siya ay hindi gawin ang kalooban ng Panginoon. Bagkus, hinayaan pa rin niya ang kanyang sarili na gawin ang kung ano ang nararapat ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ano pa? Buo na rin sa kanyang isipan na huwag magsalita. Huwag magbitaw ng anumang mga kasi oras na sa ganung kalagayan, pwede niya sabihin na teka, Diyos ako, pwede kang mag-declare ng anumang bagay. Itong ginagawa niyo sa akin, aanihin niyo ito someday, mangyayari nito sa inyo. Hindi. Bagkus in-insure niya sa kanyang sarili na hindi magsalita to ensure our salvation. Ano pa? Buo na sa kanyang isipan na mamatay sa krus para pagbayaran ng ating mga utang. Napakamahal na ng kabayaran ng ating mga utang. Sobrang mahal. At yung kamahalan na yun na kung saan ay yung buhay niya mismo ang kapalit ng kamatayan ng kanyang pagkabayad niya sa ating utang. Sa Romans 5:8, no, tsaka 2 Corinthians 5:21, no, ini-offer niya ang kanyang sarili para bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi lang po si Jesus, kundi po si Paul, no po, sa ating apostol. Buo na sa kanyang isipan na kahit siya'y nakabilanggo ay palakasin ang mga churches. Kahit na anong naranasan niya ang may iba't ibang karanasan, pero bagamat ganon, ay nagpatuloy pa rin siya to strengthen the church of Jews and Gentiles. Even though he is in the middle of suffering. Kaya nga po, nakakatuwa at sobrang nakaka-bless yung karanasan ito na naranasan ni Pablo, kung bakit lahat naman tayo ngayon, tayo mga hintil, ay nagkaroon ng karapatan na maging anak din ng Diyos. O magkaroon ng karapatan na tanggapin ang kaligtasan na inialok ng langit para sa atin. Opo? So, ngayon po pag-usapan po natin, ano po yung resulta? No? Dito po tayo mag-uusap. Dito po tayo, i-review lang po natin yung kamakailan na pag-aralan natin. Ngayon po yung resulta. No po? Ano po naging resulta? Tingnan po natin ano yung nangyari kay Jesus. Jesus was exalted by God. Ayon sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Ano naging purpose ito?
Ano naging ano nito? Ano naging purpose? Ano naging resulta? God exaltation. His name above all names. Ang kanyang pangalan ay naging mas mataas sa lahat ng mga pangalan. Ibig sabihin, itinaas siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Na kahit even to the point of death, namatay siya sa krus. Inialay niya kanyang sarili. Pero wala isa mang katiting o kaputok na reklamo ang lumabas sa kanyang bibig. Yun lang, yung sinabi niyang, Lord, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Pero kalooban mo pa rin ang masunod. Wala eh. Iyan ang sabi, siya ay tupa na iniain, no? Na kumbaga wala man lang kakibo-kibo na siya ay idinala sa slaughter, sa katayan. Pero nanatili pa rin siyang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano nangyari? Itinaas siya ng Panginoon. Ang isang tunay na breakthrough believers, hindi reklamador. Alam niyo po ba kung bakit tumagal ang mga Israelita sa wilderness? Imbis na sumunod na lamang sa kanilang leader na si Moises. Dahil sila inilabas mula sa kahirapan na dinadana sila sa kamay ng mga Ehipto, ng mga Egyptian, sa kamay ng Parao. Yung kanilang karanasan, yung hirap na kanilang pinagdadaanan, inilabas sila ng kanilang leader, ng kanilang pastor na si Moises. Pero instead na imbes na maging grateful sila sa ginawa ni Moises, na ginamit ng Panginoon, itong magkapatid na to. Pero, nagreklamo pa. Alam niyo ba yung ikinahaba ng buhay, ang kinahaba ng pagsubok na nangyari sa buhay natin, dumidepende po sa pagtanggap natin kung paano natin tinatanggap ang pagsubok. Paano ba natin tinatanggap yung testing ng buhay? Kaya yung karanasan ng problema o hamon ng buhay sa buhay natin, yung bigat na nararamdaman natin, pabigat yan ng pabigat, the more ka nagreklamo. Kung hindi ka magreklamo, instead na magreklamo, ay magpasalamat at magpuri sa Diyos, katulad ng ginawa ni Job. Ang bilis ang bilis ng pagbalik ang bilis ng pag-recover. Oo, normal na tayo ay dumadanas ng pagsubok. Lahat naman tayo ay mayroong pinagdadaanan, iba't ibang level nga lang. Pero sa bawat level na pinagdadaanan natin, dapat sa bawat level na yan, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi bakit? Every time na dumadanas ka ng pagsubok, another level na naman ang pananampalataya ang iyong mararanasan. So, every time na magtatagumpay ka, lagi may breakthrough nangyayari sa buhay mo. At tuwing may breakthrough nangyayari sa buhay mo, meron na namang next level ng buhay na pwede mo na namang lakaran. At ang kagandahan dito, hindi naman pala natin yung matatagal dyan sa problema. Hindi ka naman magbababad dyan sa problema mong yan eh. Kaya ka lang mababad kasi dahil imbes na naging grateful ka, nagiging reclamites ka. Masyado kang reclamites. Hindi na Israelite, kundi reclamites. Bakit? Kasi wala ka nang ginawa kundi lagi na lang ba ako. Wala ka na bang ibang bibitawang salita kundi magreklamo? Hanggang kailan ka magrereklamo? Kapatid, tanda mo, the more ka nagrereklamo, kung anong haba ng pagrereklamo, yan din ang habang itatagal ng pagsubok sa buhay mo. Kaya, stop. Manatili ka na lang magpasalamat sa Diyos. And the Lord will exalt you. Itataas ka ng Panginoon. Iyan ang magiging resulta ng pagsunod natin sa Panginoon na hindi nagrereklamo. Ano pa? Paul was able to experience to see the third heaven. Naranasan ni Paul na makita yung pangatlong step ng langit. Imagine, inalaw ng Panginoon na makarating si Pablo sa third heaven, sa 2 Corinthians 10:12, na kung saan talagang pinaranas ng Panginoon yung recognition, God's recognition kay Pablo. Bakit? Kasi sa pagsunod niya, even doon na siya ay nakakulong. Hindi alintana yung rehas Hindi alintana yung apat na sulok ng pader ng kanyang kinakukulungan para
mapapatigil siya sa pag-i-encourage sa mga churches sa labas. At kahit na siya ay na ilang beses nanganib ang kanyang buhay sa biyahe sa karagatan, sa lahat ng area ng kanyang paglalakbay, ilang beses siyang nanganib, ilang beses siyang naparusahan, napalo, ay nagupit, pero hindi iyon naging dahilan para mapatigil si Pablo. At ano naging nangyari? He deserved God's recognition. Nakamtan niya ang God's recognition. Bakit? Kasi sa kanyang ginawang pag-alay ng kanyang buhay para paglingkuran ang dakilang Diyos. Kapatid, sino sa atin dito? Kayo po mga nanonood ng ating daily live streaming. Sino po dito ang meron ng katulad ng karanasan ng kay Pablo? Kung meron mang katulad na karanasan ni Pablo, at hanggang ngayon nananatili ka pa rin naglilingkod sa Diyos, at despite of that, naging malakas ka, naging matatag ka, kapatid, inahangaan kita. Inaangaan kita. And I believe, katulad ni Pablo, maranasan mo rin ang God's recognition. I-recognize ka ng Lord. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan. Pero ako'y naniniwala, mula kay Pablo hanggang ngayon wala pa akong nakita na katulad ng karanasan ni Pablo ay naranasan ng ibang pastor ngayon. Ngayon, pandemic lang, sumusuko na tayo. Ngayon, nagkaroon lang ng lockdown, sumusuko na tayo. Kapatid, huwag tayong sumuko. Don't give up. Magpatuloy tayo kasi hindi mo mararanasan ang breakthrough. You will never experience breakthrough in our lives kung susuko tayo. When you stop serving God, hindi mo mararanasan ang God's recognition. Parang katulad ng mag-aaral. Ang isang mag-aaral, kinakailangan nilang mag-review, magsunog ng kilay, mag-aral mabuti. Pero kapag sila ay nagsikap mag-aral, ano yung natatanggap nila? Anong recognition natatanggap nila? Nagkakaroon sila ng mga award sa school. First honor, second honor, third honor, hanggang sa pinakalas. Maging honorable sila. Pero despite ng kanilang ginagawa, masaya sila sa kanilang ginagawa. Bagamat buyat, pagod, hirap sa pag-review at pag-aaral, pero nananatili silang nagsisikap mag-aral para patuloy na makamtan yung recognition ng tao sa kanilang pag-aaral. Pero dito, sa Panginoon, yung karanasan ni Pablo, ang naging dahilan para siya ay makarating sa third heaven, at ang pagkatungtong niya sa third heaven, ang nagpapatibay at nagpapatunay ng tinatawag na God's recognition. Ano pa? Hope. God restored His wealth, doubled and able to see fourth generation. Imagine that. Yung karanasan ni Job sa sitwasyon na siya ay dumanas ng napakatinding pagsubok, hindi pa umaalis yung kanyang unang nagbalita na yung kanyang mga pananim, yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga hayop, yung kanyang mga anak, hindi pa nga nagsisipag-alisan yung mga nagbalita. Ito na naman may panagabagong balita, ito na naman may panagabagong balita, ito na naman may panagabagong balita. Sino dito sa atin, sa tribo ng SCB, ang may karanasan katulad na naranasan ni Job? So palagi ko wala pa. Ginagarantya ko po sa inyo na si Job na lang po ata ang nakaranas no sa Old Testament. At sa New Testament naman si Pablo. Sa ibang paraan naman. Pero ano ibig ko po sabihin? Matapos ni Job, matapos ni Pablo, wala na pong humigit pa ng pagsubok na naranasan katulad ni Job at ni Pablo na naranasan natin ngayon. Wala pa ho. Kung mayroong pinakitang mabibigat na pagsubok, iyon po ay pattern na ipinakita ng Panginoon na dapat nating tignan na kung sila ay nagtagumpay sa ganung pagsubok, naniniwala ang Diyos na napagtagumpayan ni Job yung ganung pagsubok at napatunayan, naniniwala din ang Diyos na napagtagumpayan ni Pablo yung ganung pagsubok, mas lalo higit na naniniwala ang Diyos sa atin na kaya din natin mapagtagumpayan dahil may pinakita na siyang pattern.
Amen po ba? So yung pattern na yon na pinakita ng Panginoon kay sa buhay ni Job at sa buhay ni Pablo, sapat yun para makita natin na kung may pinagdadaanan ka ngayon, makaka-breakthrough ka rin katulad ni Job at ni Pablo. At hindi kasing bigat na karanasan ni Pablo. Hindi kasing bigat na karanasan ni Job. Ang tindi ng karanasan ni Job, ang tindi ng karanasan ni Pablo. Compare sa karanasan natin. Kaya nakakalungkot yung ibang mga mananampalataya, nakakalungkot yung ibang mga naglilingkuran na sa Panginoon, na konting pagsubok ay ipinagpapalit na ang paglilingkuran sa Diyos saan? Doon sa mga bagay na alam nila na makakatugon sa kanilang pangangailangan. Yes, totoo, mayroon tayong pangangailangan. Yes, totoo, mayroon tayong kinakailangan natin i-survive yung ating buhay at ang buhay ng ating pamilya. Patandaan natin, nasa kamay ng Diyos yung pagpapala, nasa kamay ng Diyos yung tagumpay natin, nasa kamay ng Diyos yung kasagutan sa mga pangangailangan natin. Magpatuloy ka lang. At ako'y naniniwala, ikaw din ang solusyon sa problema eh. Ikaw din ang kasagutan sa nararanasan mo, sa kasagutan sa mga katanungan mo. Bakit? Kung ikaw ay magpapatuloy, the Lord will give you a wisdom para i-manage yung ganitong klaseng sitwasyon. At naniniwala ko na kapag ang wisdom na to ang maghalis sa atin, sa buhay natin, malalakaran na natin ngayon yung pinapagawa ng Panginoon ng maayos dahil yung wisdom na binigay ng Lord sa atin ay ito yung magdadala sa atin sa tagumpay. Kaya kapatid, ang nangyari kay Job, God restored his wealth, doubled, and able to see his fourth generation. Ano yun? God's restoration. Nirestore ng Lord lahat ng mga nawala sa Kanya. Kapatid, magpahawakan mo lang pananampalataya mo. Maniwala kang may Diyos. Maniwala kang sinasamahan ka ng Diyos. Maniwala ka. Huwag kang bumitaw. Huwag kang sumuko. Kapatid, makikita mo yung pag-restore ng Lord sa buhay mo. Nung lahat ng mga nawala sa iyo. Just what happened sa buhay namin. Yung sasakyan na nabangga, talaga namang na-aksidente kami ng kamakailan na nakabangga ako ng 2 owner. At ito po isang patotoo ko po bago po ako magpatuloy sa inyo. Nung mabangga po namin yung sasakyan, talagang sumakit po talaga ang ulo ko sa isip paano namin resolbahin yung problema doon sa 2 sasakyan. Hanggang sa nagkasundo po kami, linggo po ng hapon, bumalik po ako ulit doon sa pinangyarihan. Nakipag-settle po ako at tinignan ko po yung nabangga sasakyan. At sabi ng may-ari ay wala kaming maraming pag-uusapan, basta estimate lang kung magkano yung pagpapagawa at pera na lang ibigay. Pagkatapos ay wala na kami maraming pag-uusapan. Ngayon, sa estimation po ay dahil malaki po yung bangga o problema na nangyari sa sasakyan ay aabot po ng 80 to 110,000 yung babayaran po namin. So sa madaling salita, medyo talagang halos isipin ko pa lang yung 100,000, medyo sumasakit na ulo ko eh. Lalo pa kaya yung yung 80 to 110,000 na wala nang balik sa iyo. And praise the Lord, kasama ko yung aking kaibigan na kaibigang mekaniko, nagsuggest siya, Pastor, ano kaya kung bilhin mo na lang yung sasakyan? Kasi nabanggit naman nung gabi na hindi siya gumagamit ng sasakyang nasira. So, na-aksidente. Kaya, sabi niya ay i-scrap niya na lang daw yung sasakyan na yan. Sanay naman daw silang mag-scrap ng sasakyan. Kaya, tanungin ko kung papayag na bilhin ko yung sasakyan at sa magkanong halaga. So sa madaling salita, kinausap ko yung may-ari, ano po ba yung plano nyo? Pagkatapos itong mangyari, ano ba ang pinakaplano nyo kung kayo po ay babayaran ko po ngayon, ano po ang pinakaplano nyo? Ang sabi nung may sasakyan ay hindi ako kasi gumagamit ng
na-aksidente ng sasakyan. Ako ay may pamahiin, kaya ayaw kong gamitin itong sasakyan na na-aksidente na. I-scrap na naman po ito. Ngayon sabi ko, kung pwede po ba kung okay lang po ba sa inyo na bilihin na lang po yung sasakyan nyo. So, at sa magkano po kaya pwede pong bayaran. So ngayon sabi nung nagkwenta-kwenta na yung may-ari, hanggang sa nauwi sa 160, yung computation pa lang niya sa pagsasaayos ng sasakyan. Wala pa ho doon yung talagang sasakyan. Pero nung tinawaran na 130, pumayag po agad yung may-ari. Okay, sige, walang tayong maraming pag-uusapan. Maalis lang sa paningin ko yung sasakyan na to. Kasi masakit sa kalooban ko yung may ginagamit ako, wala akong magamit ngayon. Kaya gusto ko maalis to sa paningin ko. So, naka-settle kami sa 130,000. And praise God, yung 130,000 na yon, buhay yung aking jeep, gumagana na yung aking jeep. Ngayon po, ang dalawang owner na nabangga ko ay akin na rin. At pag napagawa po yon, depende na po sa akin kung anong bala kong gawin. Kung ibebenta ko siya o gagamitin ko po siya para papalit-palit sa aking, pagkalimbawa nasira yung isa sasakyan ko, habang ginagawa, pwede kong gamitin yung isa. So, yun po yung aking plano. So, yung kabutihan ng Panginoon, inirestore ng Lord yung lahat ng nawala sa akin, plus may bonus pa. May bonus pa. Alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos? Imagine, sa karanasan na naranasan ko, nagbayad kami ng 130,000. Pero hindi na yan ng Lord na yung 130,000 mawala ng kabuluhan. Kundi, yung 130,000 na yun ay, bagamat malaki yung binayaran na 130,000, instead na mawala ng kabuluhan, nagkaroon ng kabuluhan dahil yung sasakyan na aking na-aksidente ay napasa akin pa, at ang kagandahan dito, nasa sa akin pa yung desisyon kung ano maganda kong gawin doon. So, napakabuti ng Diyos. Ngayon po, sa biyaya po ng Diyos, ngayon po ay nakakalimang araw na po kami nakakapamili at nakakatuwa po ang Panginoon, no? Naibalik po muli yung yung aming negosyo, at ngayon po ay isang lesson na po sa akin. Ako po ay magpapakatotoo sa inyo. Ayaw ko pong tayo po sa tribo natin ng SCB ay kinakailangan talagang maging matuwid po tayo sa paningin ng Diyos. Nung ako po ay nagkaroon po ng negosyo, at masyado po akong napokus sa business, bihira na lang po akong makapagbasa ng Bible. Bihira na lang din po ako makapag-pray. Yung aming family altar, yun na lang po yung nagdadala ng tibay sa akin para manatili akong makapaglingkod sa Diyos. Kaya sabi ko, itong naranasan ko ito, lesson itong binigay sa akin ng Panginoon. Na ngayon, sa biyaya ng Panginoon, bago ko bumangon, hindi ako papayag na hindi ako makadalawa o makaisa o dalawang chapter. Hanggat maaari 3, hanggat maaari kung mas marami, okay. Para lang makapagpalakas sa akin. At sa panalangin ko man yung sinuro sa atin ng ating mentor na Pastor Wilbert, yung the first hour. Pagkagising pa lang natin, bagamat ako, dahil ako'y gumigising po natutulog po ako ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw na po ako natutulog. Paggising ko po ng alas 6 ng umaga, pagbangon ko po, hindi po pwedeng hindi ako mananalangin at hindi pwedeng hindi ako makapag-pray. Sa biyaya po ng Diyos, mula nung ako'y na-aksidente, tinuruan ako ng Diyos na muling magtiwala at malalim sa Kanya. Nirestore niya rin yung relasyon ko sa Kanya. Hindi lang po yung lahat ng meron. Hindi lang po lahat ng mga nakamtan namin, pati yung relasyon, pinag-init at nirestore niya muli. Kaya salamat sa karanasan. God's restoration, tulad na nangyari kay Job, ay pwede rin mangyari din sa atin. Tulad nga sabi ko sa inyo, yung karanasan ni Job ay hindi pa katulad ng naranasan natin. Wala pa sa kalingkingan na naranasan ni Job ang naranasan natin. Pero kaya i-restore ng Lord lahat ng mga bagay na nawala sa atin. Ano pa po? Abraham, he received the confirmation of fulfillment of God's covenant to him and to his descendant. Imagine, naranasan ni Abraham yung pangako ng Panginoon kay Isaac, kay Job, ay kay Jacob, na kung saan magiging sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa karagatan yung kanyang magiging lahi. Yung kanyang pagsunod ay nagkaroon ng confirmation
na kung saan yung fulfillment ng God's covenant sa kanya ay, at sa kanyang lipi ay nangyari. Ano ibig sabihin? God's confirmation. He confirmed. Yung mga pangako ay mangyayari sa buhay niya. Na which is nangyari naman talaga. Nakita naman natin sa Bible na talagang nagsimula ang isang kaharian, no? Ang bansang Israel. Na talaga namang nakita naman natin yung pagkilos ng Diyos. Kapatid, sa test ng ating pananampalataya, kung ano yun iyong na-receive ngayon, what you receive because of your faith, yun din po yung magiging resulta ng pwedeng magkaroon sa buhay mo. The result, ano yun? What you believe is the result. What you receive is the result of what you believe. What you receive is the result of what you believe. Yes. Amen. Ano man yung resulta ng iyong pinaniniwalaan, yun ang resulta ng iyong matatanggap. Kapatid, ito po yung klase na kung saan pinapakita ng Panginoon yung paniniwala pananampalataya mo hanggang saan, at ito ang magre-resulta na pwede mong matanggap kapag ikaw ay nagpatuloy sa iyong pagsunod sa Panginoon. Despite of everything happen in your life. Mga kapatid, mga katribo, isang malaking hamon po, yung mahal mo sa buhay, ang itataya para testingin ang pananampalataya mo. Alam niyo po ba, kung iisipin lang natin yung karanasan ni Abraham, parang, katulad nga po na sabi ko sa inyo, ako po ay attached masyado sa mga anak, sa pamilya ko. Kaya kung sa akin mangyari, hindi ko alam kung gagawin ko ba yung pinagagawa ng Diyos o magre-resist ako sa pinagagawa ng Panginoon. Pero nakaka-bless si Abraham. Kaya naman kinonfirm ng Panginoon yung kanyang pangako. Kapatid, God's confirmation when you obey God. When you obey God. What you receive is the result of what you believe. Ano man tinatanggap mo ngayon ay resulta lang ng paniniwala mo. Pinaniniwalaan mo. Noah, he and his family were saved from God's wrath, which destroyed the whole mankind. Mula sa surrounded siya, he was surrounded by the wicked people. Pero iniligtas ng Panginoon hindi lang si Noah, maging ang kanyang pamilya. At kung titignan natin sa Bible, ang sinabi ng righteous, blameless, and upright walk with God, walang iba kundi si Noah lang eh. Sa panahon ni Noah, si Noah lang sinabihan ng Panginoon, na sinabi ng Biblia na siya ay blameless, upright, and walk with God, righteous, hindi kasama pamilya eh. Siguro palagay ko yung pamilya niya, hindi maaaring nakikisaw-saw pa maaari sa nangyayari sa mundo, sa paligid. Pero only Noah yung sinabi ng Biblia na righteous, upright, blameless, and walk with God. Kaya kung mayroong mang karapatan, na mayroong masigit na karapatan na maligtas, sa pagkakataon yon na magunawi ng buong mankind, ang buong mundo, kapatid, si Noah lang ang may karapatang maligtas sa pagkakataong yon. Pero hindi pinabayaan ng Diyos na si Noah lang. Isinama niya ang kanyang pamilya na maligtas at may sakay sa ark na kung saan sila mismo buong pamilya kasama ng mga manugang ay naligtas because of the righteousness of Noah. Imagine. Kaya kapatid, ako'y naniniwala.
Ang proteksyon ng Lord ay hindi lang sa iyo na nananampalataya at sumusunod sa Panginoon. As long as ginagawa mo ang kalooban ng Diyos at gumagawa ka na sundin ang pinagagawa ng Panginoon, kapatid, ako'y naniniwala, God's protection, not only you, but also your family. Kahit nasa kabila ng lahat na ang matuwid sa pagkakataong yon ay si Noah lang. Pero ikinonsider ng Diyos ang pamilya because of Noah. Kapatid, yung pagpapala na nakakamtan ng pamilya mo, ikaw ang naging dahilan. Ikaw ang tinignan ng Diyos. Ikaw ang nakita ng Panginoon kung bakit nakakaramdam ng ambon ng pagpapala. Hindi lang ikaw kundi pamilya mo. Naaambunan ng blessing ang pamilya mo because of you. Ng kaligtasan, kagaya na sabi ni Pablo, na sinabi niya na isang manang manampalataya, ang buong sambayanan ay maliligtas. Kapatid, kung may kaligtasang ibinaba ang Panginoon sa iyo, ako'y naniniwala na hindi lang sa panahon ngayon, maaari sa darating na panahon, isasama ng Diyos na ililigtas ang pamilya mo. Ako po'y nananampalataya at naniniwala sa sinasabi ng Biblia. God's protection. Poproteksyonan ng Diyos ang buhay mo. At hindi lang yon, even your family. Hindi lang maaari sa panahon ngayon, pero darating ang panahon na kasamang ililigtas ng Diyos, ikaw at ang buong sambayanan mo. Ano pa? Daniel, he got promoted from his position. Imagine, mula sa kanyang pagiging alipin ng isang hari, na-promote siya bilang pinakamataas sa mga mangkukulang, sa mga magician. Naging consultant siya ng mga ito. Imagine na isalba niya yung buhay ng mga magician, mga anong tawag dito? Yung mga ginamit ng tumatawag sa mga spirito. Yung mga taong ang paniniwala ay sa kanilang kakayahan, sa kanilang kapangyarihan. Isinama na kung saan ay iniligtas din mula sa kamatayan dahil sa pagsunod ni Daniel sa Panginoon. Anong tawag doon? God's promotion. Ito yung magiging resulta ng breakthrough ng buhay natin. Kung tayo mga breakthrough believers, kapatid, acceleration and promotion will come to you. Will come to us. And I declare promotion sa mga nagtatrabaho. I declare acceleration. Even sa mga nag-aaral ngayon, bagamat online, modular, but nagdideklara ako ngayon sa oras nito na tanggapin ninyo ang promotion, acceleration ng buhay ng bawat isa sa atin. In the name of Jesus. Receive it! In Jesus' name. At ako'y naniniwala, kapatid. Ako'y naniniwala. Magpatuloy ka lang. Gawin at gampanan ang tungkulin. You should be a bond servant. Pag sinabing bond servant po, hindi po ito naghahangad ng anumang kapalit. Walang perang involved at hindi ito gumagawa nang dahil sa may nakakakita sa kanya. May nakakakita man o wala, he complete his assignment. Dapat ganun po ang ating isipan, ang ating puso. If you want to be promoted, you must be a bond servant. You must be a good servant of the Lord. At naniniwala ako, kapatid, naniniwala ako, acceleration and promotion ay maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya sa gabing ito, sa hapong ito, kapatid, sa hapong ito, gusto ko pong dalhin kayo sa isang panalangin na kung saan yung resulta ng pangyayaring ito ay maranasan natin.
Hindi pa ho tayo tapos sapagkat meron pa ho tayong pag-uusapan, requirements for being breakthrough believers. Pero siguro next, pang part 4 na lang po natin ito. Pero yung resulta po ng pagsunod po natin sa Lord ay gusto pong maranasan po natin. God's exaltation, God's recognition, God's restoration, God's confirmation, God's protection, and God's promotion. Lord, in the name of Jesus, I declare, Father, in the name of Jesus, that everyone will experience God's exaltation, God's recognition, God's restoration, God's confirmation, God's protection, and God's promotion in the name of Jesus. Acceleration will come to us, Father God, Lord. Receive it, receive it, receive it in the name of Jesus. And I believe, Father God, Lord, ito yung mangyayari sa iyong mga anak ko. The more we obey, the more we receive, the more na yung mga declaration ito, Panginoon God, Lord. The result of what we receive is the result of what we believe, O God. Anumang resulta na natatanggap namin ay resulta ito ng aming paniniwala. Kaya Ama, sa pangalan mo, Jesus, Lord, in the name of Jesus, I declare and I pray to bless everyone. I declare and I pray, Father God, Lord, na maranasan ng iyong mga anak ang anumang bagay na nabanggit sa resultang ito, Lord God. Ama, kung meron man kami pinagdaanan before, karanasan before, compare sa pinagdaanan ng mga anak mo nung una, katulad ni Job, katulad ni Pablo, katulad ni Abraham, katulad ni Noah. Ama, malayong-malayo pa ito sa aming naranasan ngayon, Panginoon. And I declare in the name of Jesus, Lord, I declare in the name of Jesus, God's exaltation. Receive in the name of Jesus. Receive God's recognition in the name of Jesus. Receive God's restoration in the name of Jesus. Receive God's confirmation in the name of Jesus. Receive God's protection in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive God's promotion in the name of Jesus. I declare it, Lord God, will come to us. And receive it right now in the name of Jesus. Mga nanonood ng daily live stream ito ay maranasan ito. Lord, dinadalahin ko rin, Panginoon, yung aming mentor. Salamat, Ama, ako po ay lubos na nagpapasalamat at nakilala ko po sa pamamagitan ni Pastor Awi Carmona, nakilala ko po si Pastor Wilbert Putial, sampu ng kanyang pamilya, Lord. Salamat. Salamat sa pagkakataong makilala ko ang aming mentor. Nagturo sa amin paano harapin ang lahat ng mga bagay ito. Na bago nangyari itong matinding pagsubok ito, itong pandemic na ito, itong naranasan kong pagka-aksidente, bago nangyari ito, nakilala po namin yung mentor na nagpatatag, nagpatibay ng aming pananampalataya para kung saan dumating man yung mga ganitong bagay, ay makaka-breakthrough kami sa aming buhay. Kaya Lord, salamat. Salamat sa buhay ng aming mentor. Salamat din, Panginoon, sa 318 Alliance, sa chairman ng 318 Alliance, kay Pastor Mon Infante. Salamat, Lord, dahil ginamit mo rin siya, Panginoon, to correct and to rebuke me, O God. Pastor Jojo Andres, sa mga kuya ng SCB, kay Pastor Wilson Rama, salamat sa kanilang buhay. Kay Pastor Archie, salamat sa kanilang buhay, Lord. Lord, bless their lives, O God. Bless, more blessing to come in their lives, O God, in the name of Jesus. Dahil naniniwala ako, Panginoon, na ginamit mo sila para sa akin. At naniniwala din ako, Panginoon, na isa sila, Panginoon, sa naging pillar para sa akin. And Lord, I declare and I pray, Lord, to bless them, O God. To bless them, to bless them. Salamat din, Panginoon, sa mga nakikinig at nanonood ng aming daily live streaming. Dinideklarahan ko rin na matanggap nila ang lahat ng resultang ito sa buhay ng bawat isa. Maraming po salamat. Pinupuri ka po namin na nakila. You are worthy to be exalted. You are worthy to be honored. Bless everyone. Bless us, bless us. Sa iyo lahat ng pagpapalala. Sa amin kinakailangan, kalawalan yan. To God be the glory. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So, muli, sa pang-apat po nating part 4 ay ito po yung pinakalas po na ating pag-uusapan po, requirements for being breakthrough believers. So, maraming po salamat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.